Kamusta? Sa buong 35 season, may higit pang darating, ang Simpsons ay naghatid ng daan-daang libong biro. Higit sa ilan sa mga gags na iyon ang nagbunga sa totoong buhay sa pamamagitan ng pagiging nakakatakot, o hindi bababa sa semi, na makahulang, na tila nakatitig sa isang bowl ang kristal. Marahil ito ay isang laro ng odds, walang humpay na parody pop culture sa loob ng maraming dekada, at marahil ay madadapa ka sa kombinasyon ng mga paksang nahuhulaan ng tama ang hinaharap kung nagkataon lang. Tumutugtog ang Green Day ng konsyerto sa isang barge at lumubog. Nagsisimula ang Rolling Stones ng rock at roll fantasy camp. Si David Hasselhoff ay naging kontrolado ng isip ng mga dayuhan sa Oktoberfest. Ipagpatuloy ang pagsasama-sama at, sa isang punto, mapunta ka sa Lady Gaga na lumilipad sa madla sa mga cable o isang presidente Donald Trump. Swerte man ito o kakaibang pananaw, narito ang 21 beses na hinulaan ng The Simpsons ang hinaharap. Ano ang nangyari sa The Simpsons? Sa episode noong 1992, Homer at the Bat, ang unang baseman noon ni Yankees na si Don Mattingly, binibigkas mismo, na na-recruit sa All-Star softball team ng nuclear plant, ay pinaupo ng malupit na si Mr. Burns, Harry Shearer, dahil sa kanyang sideburns. Ano ang nangyari sa totoong buhay? 6 na buwan bago ipalabas ang episode, inutusan ng walang awa na may-ari ng Yankees na si George Steinbrenner ang manager ng team na huwag gumanap sa sinumang hindi sumunod sa kanyang clean-cut policy, at na-bench si Mattingly dahil sa hindi pagpapagupit ng kanyang buhok. Kahit na ang episode ay lumilitaw na kumikislap sa nangyari sa baseball legend, naitala ni Mattingly ang kanyang Simpsons role 1 buwan bago nangyari ang kanyang real-life benchang. 0 to ng 21. Ang hip-hop ay nakakatugon sa symphony. Ano ang nangyari sa The Simpsons? Sa 1996 episode na, Homerpalooza, sumali si Homer sa titular musical festival bilang sideshow na, Freak, para sa kanyang hindi pangkaraniwang kakayahan na kumuha ng mga cannonball sa tiyan. Kasama niya sa paglilibot ang hip-hop group na Cypress Hill, na hindi sinasadyang nag-utos sa London Symphony Orchestra, LSO, na magtanghal ng Insane in the Brain, at iba pang hit para sa kanilang set. Ano ang nangyari sa totoong buhay? Fast forward sa Hulyo taong 2024, tinupad ng Cypress Hill ang propesya sa pamamagitan ng pagsali sa LSO para sa isang gabing concert ng kanilang album noong 1993, Black Sunday, sa Royal Albert Hall. Naglaro kami ng maraming makasaysayang lugar sa kabuuan ng aming karera at mga bagay na tulad niyan, ngunit walang kasing prestihiyosong ganito, sabi ni Luis, Be Real, Freeze sa BBC. Saludo kami sa The Simpsons dahil kung hindi nila isinulat ang episode na iyon, malamang na hindi namin ito gagawin. Dagdag pa, ang mga kasamahan sa banda ay nagpaabot pa ng imbitasyon kay Peter Frampton, na orihinal na sinubukang i-book ang LSO para sa kanyang pag-arte sa Homerpalooza, kahit na hindi sila nakatanggap ng tugon. Salamat!